So at ito na nga, nasira ang aking air condition ng kotse ko kahapon. Ay di, sabi ko bakit hindi siya ng lamig. Hindi naglalabas ang lamig. Mainit lang ang nilalabas niya. Kaya ang ginawa ko, ito tumawag ako ng auto shop. Sabi ko, papaayos ko yung kotse ko. Kailangan ko ba magpa-appointment? Sabi hindi na daw, punta na lang daw ako doon. So ito na nga. Pagdating ko doon, nalaman ko na kailangan palang palitan ng compressor daw po. Tiyan, kamamahal B. Ang sakit sa puso. So yun nga, grabe ang binayaran ko. Ang mahal ang binayaran ko sa parang check up ng kotse. Ang binayaran ko is parang nasa kulang-kulang 300 dolyar. Yes. Tapos kailangan daw palitan ng compressor nga. Ayun. Grabe ang binayaran ko, ang sakit sa puso. Nasa kulang-kulang 800 dolyar. Grabe ganun. Parang plane ticket na ang presyo. Pero at least ito na nga, ito ang sinasabi ko na kaya talagang dapat tayo ay merong trabaho, merong pera at meron talagang ipon dahil mahal ang mabuhay sa mundong ito. At ito na nga yung sinasabi ko na kaya kailangan ng pera para may pang sustento sa buhay. At ito na nga, nasustentuhan ko ang aking buhay. Nasustentuhan ko ang aking hirap sa buhay, kumbaga. Hirap sa buhay. Hirap sa yung mga bayarin. Nakalaban tayo sa mga bayarin, di ba? Nakalaban tayo sa hirap ng buhay. Nakalaban tayo sa mga kagastusan, kumbaga. Kaya ito, naipagawa ko ang kotse. Pero nag-iisip ako, parang gusto ko na lang bumili ng bago, kumbaga. But I mean, hindi na rin masama kasi matagal lang naman itong kotse na ito sa akin. Ilang taon na ito sa akin. Nasa siguro 2015. So matagal na din, kaya worth it na din naman. Pero syempre nag-iisip ako baka bumili na ng bago or well, naayos naman ang compressor at wala na siyang problema. So ayan, nararamdaman ko na ang lamig. So yun, hindi na ganun kainit. Ngayon ko na-appreciate talaga ang AC ng sasakyan dahil sobrang init dito sa Texas. Kaya eto, 2 araw ako nagdadrive sa init, nakabukas ang bintana, hindi nakatulong ang bintana. Kaya ang lakas ng hangin ay ang init sa labas, ang init din sa loob. So talagang habang nagdadrive ako ay talagang ang pawis ko ay tumatagaktak. Yun. But anyways, okay na, wala na tayong problema, maayos na ang aking kotse. Kahit pa paano hindi na ako may initan, pero ito ang sinasabi ko talaga. Okay, sa mga kababaihan na kailangan talaga ay tayo ay merong trabaho, meron tayong pera para tayo makalaban sa buhay. Ito ang kapangyarihan ng babaeng may pera. Okay? Kahit hindi lang babae, basta bilang isang individual na tao, na tayo ay may trabaho, na may pera, may sariling pera, para malalabanan natin ang buhay natin nang hindi tayo nakadepende sa ibang tao. Okay? May papagamot ang sarili kung magkasakit, at bukod doon ay mababayaran ng mga kailangang bayaran. Kagaya nito, nabayaran ko ang aking problema ko sa kotse ko, naipagawa ko ang kotse ko. Yun, medyo may kamahalan pero na-afford ko at proud ako sa sarili ko. Yes, syempre, kasi nabayaran ko yung ganung kamahal na bayarin, di ba? Kung hindi ko naihanda yung sarili ko sa buhay, ano ibabayad ko, di ba? Ang hirap na manghihingi ng pera sa iba, di ba? Kanino ako manghihingi, di ba? So yun, ayoko pati manghihingi ako. Bigyan ako din, that's good. Pero kung manghihingi ako, Diyos ko, ang hirap. Mahirap ang ganyung sitwasyon, sinasabi ko sa inyo. Kaya tayo mga nanay, hindi lang basta sa iikot ang ating mundo sa pagkakaroon ng mga anak. Okay, kumita rin tayo ng sarili nating pera. Magkaroon ng sarili nating pera. Kung gusto niyo tulungan yung mga asawa niyo, pwede naman. Tulungan din, magtulungan. Pero sabi ko sa inyo, napakainam na meron kayong naihanda para hindi kayo maging depende rin sa ibang tao or kahit sa mga anak ninyo. Kasi mahirap dumepende, lalo na sa mga anak, okay? Kaya talaga na-discover ko ang buhay na kailangan talaga na maganda rin para sa sarili. Para pagdating ng panahon ay hindi ganun kahirap ang buhay. Hindi ka yung parang mamumroblema kung saan makukunin ng pera na pang toston sa kinabukasan sa buhay. Okay? Asan na yung phone ko? Nandito pa lang. Takot ko naman. Akala ko nalimutan ko sa shop. Isi-search ko yung aming address dahil anong tawag dito? Okay. I-search natin yung address ng bahay.
dahil hindi ko pa memorya ang ganitong lugar. Pero parang kita ko na yung ospital eh. Malapit lang ako doon sa ospital. Kaya parang yun. Wait. Kaya sabi ko sa inyo mga girls, huwag nyo mamasamain ang payo ko sa inyo dahil para din sa inyo yan. Okay, nung una, hindi ko talaga na-appreciate ang buhay. Hindi ko na-appreciate ang kapangyarihan ng pera, ang kapangyarihan ng pagtatrabaho at pag-iipon. Akala ko noon ang buhay is, tatrabaho ko lang, kikita ng pera, para may pangbili ng mga pangangailangan. Yun na, tapos na. Hindi pa rin pala. Kailangan pala, hindi ka lang basta pala kikita ng pera, magtatrabaho. Kailangan pala mag-iipon ka rin para doon pa rin yung pagmangailangan ka. So, mangangailangan pa rin tayo. Hindi talaga matatapos ang ating mga pangangailangan, pero kailangan handa naman tayo para hindi tayo maging pabigat sa iba. Hindi maging pabigat lalo na sa mga anak natin. Kasi ang mga anak natin ay meron din yung mga sarili nilang buhay. Yun. At saka mahirap asahan din ang mga anak. Tsaka sabi ko sa inyo, mahirap. Kasi magkakaroon din sila ng pamilya. Sariling mga anak. So, okay lang kung yung anak mo hindi nag-i-struggles at kaya niya ang buhay na kasama ka pa rin. Walang problema. Pero kung hindi, yun ang mahirap. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga misis, paghandaan ng buhay. Okay, ako yung uwi na dahil ako ay may pasok pa bukas. Maaga pa ang pasok. Akala ko hindi ako matatapos. Pero kanina pa ako dito. Ay nabot ako ng 3 oras sa auto shop. Hinanap ko lang siya sa Google. Ayun. Tapos, buti nga at tinanggap din ngayon na trabahuhin. Akala ko maghihintay pa ako ng Monday. Pero hindi. Masakit man sa bulsa pero at the same time, masarap sa pakiramdam din sa puso. Na nakabayad ako ng aking pinakamahal na mga expenses. Nung nakaraan, binayaran din akong mahal na expenses. Ngayon, ito yung pangalawa. So yes, I'm proud for myself. Dahil ako ay nananatiling strong, malakas, kumbaga, malakas sa babae. Kaya, yun, kaya ang buhay. At, yun nga, proud ako. Okay, ako yung uwi na. Ang sakit na ng mata ko. Tatanggalin ko na itong aking makeup. Siguro gawa ng pawis kaya ma-half day na ang mata. At, medyo nagugutom na rin ako kahit papaano. Kakain, nagluto ako ng kumpano. Kumpano na isda. Meron pa ako doong paksiw na kumpano. Yun ang ulamin ko. Malapit nga ako sa bahay namin kasi natatanaw ko na yung ospital. Ayun siya. Ayun. Yung malaking building na yun. Yun yung sa amin parte doon. So doon ako dadaan. Kahit hindi ako mag-GPS, kaya ko na to. Ano kaya? Subukan ko kayang huwag mag-GPS. Pero hindi ko kilala ang sarili ko. Wow! Hindi kilala ang sarili. Kilala ko ang sarili ko. Habang kanina naghihintay ako sa ang tawag dito sa auto shop, kausap ko yung kaibigan ko, tinawagan ako sa Pilipinas. Yun, nagkatsikahan kami. Kaibigan ko siya in a very ilang decades na rin. Ayun, kami pa rin, magkaibigan pa rin. So nagkwentuhan kami, paturo siya paano ko siya yung gumawa ng TikTok affiliate. Yun, mag-affiliate na rin siya. Sabi ko, sige, go, para makadagdag yan sa iyo. Maganda yan, pag natuto ka, magka-income ka dyan, is mabubuhay ka na dyan, makakatulong na yan sa iyo. So yun, nagkwentuhan kami ng mga ilang oras din. At kahit paano ay nakatulong sa aking pag-iintay sa shop, sa inip ko. Yun, so naturuan ko siya, medyo okay na siya. So hindi pa siya makapag-affiliate kasi wala pa siyang mga followers. Buti nga yung requirements niya, kaunti lang, sabi doon is 600 lang daw. Yung sa akin naman ay 1,000 nung nakaraan. Pero madali lang mag-add sa TikTok. Kaya sabi ko sa kanya, mag-add ka lang ng mag-add at ibabalikan ka naman ng mga yaan. So yun, sabi ko, good luck sa iyong first magiging TikTok affiliate mo para meron kang dagdag income, diba? Kasi mahirap din naman yung trabaho niya sa Pilipinas. Sabi niya, ayaw niya daw ipakita yung mukha niya kasi trabaho siya sa government. Sabi ko, bakit? Government din naman ako. Sabi ko, pareho tayong government pero kapakita ako ng mukha ko. Sabi niya, ikaw naman ay dyan sa US, ako dito sa Pinas. Ano magkakaiba nun? Pareho lang government, sabi ko. Basta ayaw niya magpakita kasi nga hindi siya basta mahigain siya sa camera Hindi siya parang komportable na nagpapakita ng mukha sa camera. Ako naman, makapal talaga yung pes ko, kaya nagpapakita ako ng mukha ko sa camera. Kaya okay lang.
Ayun. Pero sa kagaya niya na hindi rin kasi lahat ng mga tao ay pare-pareho kumbaga ng trip ng pag-ano ng mukha sa pag-vlog. Ako naman kasi sabi ko nga, game na game ako diyan kasi mahilig ako sa mga ganyan. Ayun. Kaya walang problema sa akin na magpakita ako ng mukha. Yun. Alright. Tapos na ang aking pagdakdak dito. Saka na tayo magkwentuhan uli at ako uuwi na talaga. Kanina nasabi ko na ito pero eto na naman, simula na. Hindi, totoo na to. Okay, hanggang sa muli. Bye!